Pinag-uusapan nga ngayon sa internet ng mga Indonesian basketball fans ang nagiging galaw ng IBA or Indonesian Basketball Association sa paghahanda para matalo ang Gilas sa mga future tournaments. Bukod dito, pinag-uusapan din yung kanilang agresibong paghahanap ng isang dominanteng naturalized player. Nung part 1 natin, napag-usapan natin na pinaghahandaan nga ng Indonesia ang Gilas in case man na magpadala ulit ang Gilas ng hindi ganong kalakas na team. At ngayon nga, seryoso silang naghahanap ng isang naturalized player bukod pa kay Marcus Bolden. Maraming mga Indonesian vloggers ang nag-react dito. At syempre, 'di ba? Kasi hindi talaga dapat inaasa sa isang naturalized player lang ang development ng basketball sa bansa mo. Pakinggan natin ang sinabi ng isang Indonesian vlogger na to. In conclusion, bronze is a fair result for our current position. We must stop hoping for a naturalization miracle and start fixing the fundamentals from the early stages. If we were to face the Philippines without the main squad, what do you think, basketball friends? Should Coach Dev continue to lead the national team or replace? Narinig naman natin, ultimo, mga local vloggers sa Indonesia ayaw ng galaw ng kanilang basketball federation. Actually, hindi naman talaga dapat ginagawang permanenteng solusyon ang pag-hire ng naturalized player. Ang magandang solusyon dyan na pwedeng gawin ng Indonesia ay yung long-term program o yung pag-aalaga ng mga younger players na pwedeng mag-represent sa national team nila. Bumabase rin kasi ang Indonesia Basketball Association o yung federasyon nila ay noong 2022 nananalo ang Indonesia against Gilas. Yun yung mga time na hawak pa ang Indonesia ni Coach Raiko Toroman. At sabi nga ni Coach Raiko, okay lang mag-celebrate pero kailangan nating magpalakas pa. Kasi yung nakalaban natin, hindi pa yon yung pinakamalakas na Gilas. Yun yung Gilas na hindi naglaro si Dwight Ramos, hindi naglaro si Kai, maraming mga hindi naglaro, At ang mga player natin noon, sila Matthew Wright, sila JD Tongkab, sila Junmar Fajardo, malakas din naman, pero hindi nga yun yung best Gilas team. At dahil nga doon, simula nun, medyo umasim na yung relasyon ng Indonesia at ni Coach Raiko kasi marami yatang hindi nagustuhan yung mga sinasabi ni Coach Raiko. Hanggang sa nagpa-press conference na nga sila, may mga nagsasabi na iba na medyo luma daw yung style ni Coach Raiko, etc. etc. Pero isa lang masasabi ko, natalo nila ang Gilas nung time na hinahandle sila ni Coach Raiko Toroman. At nagawa ni Coach Raiko Toroman yun sa loob ng 3 taon. Nagawa niyang paangatin at pagalingin yung Indonesian national team. Isa pa, magaling talaga si Coach Raiko Toroman. Yung Gilas nga, yung OG Gilas na kinocompose ng mga college players na kuwang palakasin ni Coach Raiko Toroman. Yung Iran na dala ni Coach Raiko Toroman sa Olympics at sa World Cup. Mismong si Indonesian legend Mario Wuisang na nagsabi na kailangan talaga nilang ma-improve yung basketball IQ sa Indonesia. That just shows you the IQ, understanding pace of the Philippines. And I think that was missing in Indonesia. Going forward, Indonesia, I think, they have shooters. Everyone knows them. Indonesia is like, okay, they got some shooters and, they're going to play fast. But, you have to have good guard play. You have to have understanding of how to control pace as a guard. So this is something Indonesia, I think, really needs to look at going forward. There's one thing about scoring, but sometimes when you're up and you have the momentum, you have to understand when to push it and when not to push it. And it's recognizing not just your opponents,